Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho. Alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho. Alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Ako pa rin ba'y nandiyan sa puso mo? Himig ba ng puso natin ay magkatono? Sana'y muli kong madama ang iyong pagsinta. Ako'y nanganapit na muli kang makita. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko.
kasama mo sa bawat kalungkutan mo. Ako'y kasama mo sa mga nararanasan mo. Narito ang aking bisig, handang tulong sa'yo. Ako'y kasama mo, anumang pagdaanan mo. Ako'y kasama mo sa hapis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Pagdaanan mo, ako'y kasama mo sa hapis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Minsan pa'y alalahanin mong may Diyos na nagmamahal sa'yo. Hinihintay lamang niya pagbabalik mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi sa tabi mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Lalagi lamang sa tabi mo.
puso, sa aming isip ikaw ang nakatimo. El Elyon, ikaw ang aming hari, na laging susundin at iibigin. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang miniti na lalanging puso. Manas man kami ng mga hirap, luha sa aming mata ay pumatak. Agape, gabay sa amin at lakas, hindi magbabago ang aming sikat. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi na aming puso. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa landas na aming tinutungo, hanggang sa pipinang langit na pangako, sa dagan ng buhay at paraiso. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi ng aming puso. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi ng aming puso. Ang mithi, ang mithi ng aming puso. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Makapangyarihan
Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Malaking kagalakan po sa amin na kayo ay maging kapatid namin kay Kristo. Kagalakan na nagpaginhawa po ng aming pakiramdam sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Maraming bagay po ang dapat ninyong matandaan sa mga mapag-aaralan. Malaking tulong po kung makapagtatala kayo. Asahan din po ninyo ang pagtatanong ng inyong mga tagapangalaga at ng inyong mga tagapangasiwa upang matiyak na hindi ninyo napalagpas ang mahalagang aral ng gabay na ito. Yamang kayo po ay nakahanda na, atin na pong pasisimulan ang pag-aaral. Ang gabay ng Kristiyanong ganap bilang una ay pinamagatan ang vision at mission ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay may tiyak na tinutungo. Isang kalagayan na ang Panginoong Diyos ang nagtakda. Siya rin ang naghanda ng paraan upang maabot ng Iglesia ang takdang ito. Bilang kaanib sa kabanal-banalang Iglesia, mahalaga na maalaman at maunawa natin ang vision at mission. Ang vision, batay sa Strong's Hebrew and Greek Bible Dictionary, ay kauzon sa wikang Ebreo. May tiyak ito na kahulugan na sight o pananaw, a dream o pangarap, orakel o pangitain. Kung itutulad po natin ito sa naglalakbay, ito po yaong destinasyon na nais nating marating. Kung itutulad sa gumagawa ng bahay, ito yaong inaasam na larawan ng bahay na nais nating magawa. Tiniyak ng kataas-taasang Diyos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision o pangarap sa pamamagitan po ito ng pagtuturo ng Biblia. Dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa isang bayan o isang bansa. Kung wala nito, ang bayan ay mapapasama o mapapahamak. Ayon po sa Proverbs chapter 29 verse 18, "Where there is no vision, the people perish." Sa pamamagitan ng mga talinhaga ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay maliwanag nating mauunawa ang kanyang vision para sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi o mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Pagkatanghal, ito ang magiging maluwalhating kalagayan ng kanyang kaharian o ng kanyang kabanal-banalang Iglesia. Ang pagdami ng mga kaanib nito ang nangangahulugan ng pagkaligtas ng maraming kaluluwa. Kaya't maliwanag na nasusulat ang kalooban ng Diyos sa vision na ito. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Kaya't ang vision o pinapangarap nating makamtan
na inihanda ng kataas-taasang Diyos buhat pa ng walang pasimula para sa kabanal-banalang iglesia upang siyang magtulak sa atin sa mga pagsisikap sa paggawa ay ito. Ang kabanal-banalan ay matatanghal sa kapurihan at kaluwalhatian ng kataas-taasang Diyos. The Most Holy Church will be exalted for the glory of the Most High God. Gaya ng agila, tayong mga magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ay walang pagkapagod na maghihintay at masayang gagawa para sa kaganapan ng vision na ito. Kung ang vision ang larawan na ating inaabot, ang mga tiyak na paraan na inihanda ng Diyos na ating gagawin upang ito ay ating marating ay tinatawag na misyon. Inihahayag ng misyon ang mga bagay na gagawin, kung paano ito dapat na magawa at papaano ito dapat na maipagtapos sa kaganapan ng ating vision. Ang ating mission, batay sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay mababasa po natin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Batay po sa talatang ito, ang ating mission statement ay ito: ang ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit sa buong mundo, magbunga, alagaan at tiyakin na ito ay mananatili at magiging isang banal na bansa na kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus na kanilang Panginoon na may pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ang misyon na ito ay tinatawag sa kabanal-banalang iglesia na Abimib, ang binhi ng isang mundo, isang bansa. Sa kaganapan ng hangarin na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, tayong magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay buong pagkakaisa na nagtataguyod ng mga ministeryong nagsusulong ng ating misyon. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: mga ministeryo ng pag-akay ng kapatid sa mga kaanak, kaibigan at mga kakilala na hindi pa kapatid sa kabanal-banalang iglesia, gaya ng Bethel Evangelization na isinasagawa sa tahanan ng kapatid. Ang Akay Agape na itinakdang pang-iglesia, kampo at sakop. Ang kabanal-banalang krusada na isinasagawang pangpastulan na pinangangasiwaan ng mga matatanda sa iglesia. Maaari din na gawin ang pag-akay sa mga takdang pagkakatipong pagsamba at mga pagpapasalamat. Tanging handog na misyunin o THM ang tawag natin sa naaakay na magpamisyon o maturuan ng aral ng Diyos. Kung walang pagkakataon ng ating THM na tumungo sa mga gawain ng ating pagpapahayag, atin silang pinupuntahan sa tahanan kasama ang ating mga mangangaral upang doon sila maturuan ng mga aral ng Diyos. Upang maginhawa mong magawa ang pag-akay o pagti-THM, ang pangangasiwa ng kabanal-banalang iglesia ay naghahanda ng mga paraan upang sa pasimula ay maipakilala mo ang iyong pananampalataya at makabahagi sa misyon. Ang ilan sa mga tulong na paraan upang makapag-akay ay ang mga sumusunod: mga radio programs, mga TV programs, Godward Magazine, Daily Reflection Booklet, social network, gaya ng official na website ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, YouTube channel, Facebook page at premiere. Muli, ipinapaalala kapatid, ang mga halimbawang nabanggit ay tulong ng mga paraan lamang. Pagkatapos na mahikayat mo ang iyong kapwa na mapakinggan o mapanood ang ating mga programa sa radyo, telebisyon at social media, pagkatapos niyang mabasa ang ating mga babasahin, lubhang kailangan ang iyong tuloy-tuloy na pag-akay upang manampalataya siya
hanggang sa siya ay mabautismuhan. Ang slogan na isang kapatid, isang bunga ay madalas nating maririnig sa ating mga tagapangasiwa. Ito ay paraan ng pagpapaalala sa atin ng ating mahalagang bahagi sa kabanal-banalang iglesia na mababasa natin sa 1 Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Dahil sa pagsunod ng mga nauna sa iyo at itinaguyod ang isang kapatid, isang bunga, natawag ka sa kabanal-banalang iglesia. Nakasalalay naman sa mga kamay mo, kapatid, ang kaligtasan at pagkatawag ng iba, lalo na ay ng mga kapamilya mo, mga kamag-anak at mga kakilala na hindi pa natin kapananampalataya. Dahil pang buong mundo ang scope ng ating misyon, ang ating gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi maitataguyod ng ministeryo ng pag-akay lamang ng bawat kapatid. Dahil dito, isinasagawa natin ang lalong malaking hakbang ng pangangaral, ang pagsusugo ng mga manggagawa sa iba't ibang dako at mga bansa na tinatawag na ministeryong Kampay Agila. Dahil maraming dako na sa Pilipinas ang nasuguan ng Kampay Agila at nagtagumpay, ang lalong malaking hamon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay nasa pagsusugo sa iba't ibang mga bansa. Ang malaking gugulin sa pagtataguyod ng Ministeryong Kampay Agila at ng iba pang hakbang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay naitataguyod ng kabanal-banalang iglesia dahil sa pagtatapat ng maraming kapatid sa doktrinang pag-iikapu, pagti-THP at pag-aabuloy. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ika-24 ng Abiser, araw ng Karpus. Magalang ko pong inaanyayahan na ang lahat ay tumayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Mananatili po tayong nakatayo. Sa bahaging ito, atin pong isapuso at ipahayag na sabay-sabay ang kredo ng Kristiyano. Ako ay Kristiyano.
Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at nagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng ang tanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga, sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso at karunungang siya kong ikinapaging malaya. Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko, ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng Haring walang hanggan, isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit, isang halimbawa sa mga gawang kabanalan, at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Sa ating pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ay ang likhawit ng taon, ang likhawit na The Eternal Kingdom of God at ang isang bilang mula sa Himno Espiritual.
Sa bahaging ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok sa ating kalagitnaan ang sugo ng kataas-taasang Diyos. Tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa sa mga ministro konsagrado ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Jeconias Aristeo Ortega, upang basahin ang mga salita ng pagpupuri sa Panginoon. Pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin sa pamamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan. Atin pong pakinggan ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Alleluia! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alleluia! 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 Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Alleluia! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kalwalhatian, kapurihan at kapangyarihan. Nilalang mo ang lahat ng bagay at sa iyong kalooban sila ay umirad. Meron kang pamamahala sa buong sansinukob, mula sa mga galaksiya hanggang sa mga kaharian. Sa gitna ng iyong pamamahala ay ang iglesia, at ang iglesia ay may kapamahalaan sa sansinukob. Mga galak, ikaw ang Panginoon. Hinirang mo kaming kaharian ng mga saserdote upang magharing kasama mo sa 1,000 taon. Iniibig ka namin, Panginoon. Ang iyong kaawaan ay walang katapusan. Dakila ang iyong pag-ibig, laging sariwa tuwing umaga. Nangagagalak ang aming kaluluwa. Itinataas namin ang aming tinig sa pagsamba sa iyo, O Panginoon. Kami lumalapit sa iyo na may papuri at pasasalamat. Alleluia! Kaligtasan at kalwalhatian ay sa iyo, aming Panginoong Diyos. Panginoon, ang aming dalangin, dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Tunay, lahat ng mga hari ay yuyukod sa harap mo, at ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa iyo. Bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Bawat dila ay magpapahayag, si Kristo Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Panginoon, ang aming dalangin,
maghari ka sa amin. Mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Manatili nawa ang kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig upang itanghal ang iyong dakilang kaharian. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang lahat ay sumampalataya at magmana ng buhay na walang hanggan sa kaharian, sa kaitaasan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Alleluia, naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa bahaging ito, mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong ipagtatagubilin ang ating pong banal na pananambahan sa ating kataas-taasang Diyos. Nang sa gayon, ang ating pong pagsamba ay may alay natin na karapat-dapat sa Kanya. Tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng ating pong minamahal na kapatid. Mula po sa dako po ng batasan, ang ating pong kapatid na Pebi, Marilyn Sarsalejo. Ngunit bago po ang panalangin, ay atin pong aawitin ang likhawit ng pagtulog. Aba, Ama naming Hari, Diyos kang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos kang may tangan ng aming buhay at kalakasan. Higit na nga, Panginoon, Ikaw ang mabuting pastol ng aming kaluluwa. Aba, maraming salamat po sa ganitong pagkakataon na patuloy na ibinibigay niyo sa amin na kami ay magkaroon ng pananambahang maiaalay sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at kawaan na patuloy at walang sawa mo pong ibinibigay sa amin. Nasa maligalig na sanglibutan, naging payapa ang aming mga puso. Mama, tunay na wala kaming maibabayad sa lahat ng mga kabutihan at kawaan na patuloy nung binagkakaloob sa amin, kundi Ikaw ay aming sambahin.
purihin sa iyong pangalan at sa salita mong pawang katotohanan. Dakilang Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, bagamat naging mabuti ang mga binibigay niyo sa amin, Panginoon. Nakikitaan niyo pa rin po kami, Panginoon, sa paggawa ng mga bagay na hindi kasang-ayon ng inyong banal na kalooban. Minsan pa, Ama, alang-alang sa maselang gawain sa mga oras na ito. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan. Paging dapatin niyo po kami na tumatawag at sumasambitla ng inyong marangal at malinis na pangalan. Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, makikinig kami ng inyong mga banal na salita. Buksan niyo po ang aming mga unawa. Kayo po, Panginoon, ang tumulong sa amin upang ang lahat ng aming maririnig, siya naming sampalatayanan, maisabuhay namin, maibahagi namin sa aming kapwa, makahikayat kami ng mga lalaki at mga babaeng pupuri at dumadakila ng inyong santong pangalan. Dakilang Panginoon namin Diyos, ang sugong minarapat mo upang maghayag ng iyong mga banal na salita. Banalin niyo po, Panginoon, ang kanyang mga labi. Lukuban niyo po siya, Panginoon, ng inyong banal na espiritu. Masalita lamang niya, Panginoon, ang mga sang-ayon ng inyong banal na kalooban. Sa paglalakbay namin, Panginoon, sa ibabaw ng sanlibutan, maraming suliran yun, maraming hapis, mga problemang dumarating sa amin. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na kami ay manghawakan sa inyong pangakong hindi niyo po kami iiwan hanggang sa wakas ng aming mga buhay. Sa mga kapatid naming wala sa ganitong mga pagkakatipon, Panginoon, pwede na po, Panginoon, ang pumatnubay sa kanila kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, mga nagwawalang bahala sa kanilang mga paglilingkod. Hawakan niyo po ang kanilang mga puso. Matang nila ang kagalingan, higit na nga po sa lahat, ang kaginhawaan ng kanilang kaluluwa upang sa mga susunod po naming mga pananambahan, yayamang binibigyan niyo pa po kami ng pagkakataon dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ito'y aming magugol namin sa pagpupuri at pagluwalhati sa inyong santong pangalan. Lubos ang aking pag-asa at sumasampalataya na sa mga oras na ito, Panginoon, kayo ang nasa aming kalagitnaan. Pantay-pantay niyo po kaming pagpapalain at bebendisyonan sapagat ang lahat magalang po naming idinadalangin. Sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, ikaw ang aming hari, buhay na Diyos at nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Ating tanggapin ang mga awit ng John sa kanilang handog na likhawit na may pamagat na magtiwala sa mga hinirang na kasangkapan sa pangunguna ng mga awit ng John sa Sakop Nesher, Antipolo City.
ay inaanyayahan po ang lahat na tumalagang lubos sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa Kanyang isinugo sa atin sa araw na ito, ang minamahal nating kapatid, ang kapatid na Jeconias. Shalom po mga minamahal na mga kapatid. Nawa ay nasa maayos at magandang kalagayan po tayong lahat. Tayo po ngayon ay nasa third quarter ng taong pinamagatang Thy Kingdom Come. At ang third quarter ay pinamagatang The Culture of the Kingdom. Sa Tagalog ay ang kultura sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong tinuturuan ng ating Panginoong Diyos kung gaano kahalaga ang kanyang paghahari sa buhay ng mga tao sa pamamagitan na ang tao ay mapabilang sa kanyang kaharian na walang iba kundi ang iglesia. At kung ang tao po ay mapabilang na sa kanyang kaharian, anong uring pamumuhay ang kanilang ibinubuhay sa mundong ito? Patungkol po dyan ang paksa na ating pong tatalakayin na may pamagat na ang buhay ng mga taong nasumpungan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang paksa ay naglalayong pong ipakita ang bagong buhay ng mga taong nasumpungan ang kaharian ng Diyos. Mula rin po dito, ay makita po natin ang dakilang kapalaran ng mga taong nasumpungan ang kaharian ng Diyos. At upang ito po ay maging malinaw sa atin, ay atin na pong simulan ang ating pag-aaral. Sa isang paghahambing, ano po ang katulad natin na nakasumpong ng kaharian ng Diyos? Ito po ay mababasa po natin sa Mateo, kapitulo po ay 13, ang bersikulo po ay 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Ayon sa talinghaga, may taong nakatagpo ng kayamanan doon sa bukid. Dahil hindi naman po kanya ang bukid na iyon, ay kanyang ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian para bilhin ang bukid. At dahil doon ay yumaman po siya. Mga kapatid, ang taong ito na tinutukoy sa talinghaga ay walang iba kundi tayo. Opo, tayo po na mga tinawag po ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ang taong ito ay naghangad na mabago ang kanyang buhay mula sa mahirap ay maging mayaman. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian sa makatwid ay isinakripisyo niya ang lahat-lahat sa kanya kapalit ng lalong mabuting kapalaran na kanyang tatanggapin dahil sa kayamanan na kanyang natagpuan. Ang tanong, mga kapatid, meron tayong kayamanang natagpuan. Alin ang kayamanang ating natagpuan na dahil dito ay naging mapalad o mayaman po tayo? Ito po ay mababasa natin sa 2 Korinto, kapitulo ay 4, versikulo po ay 7, sa Revised Tagalog Popular Version. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Mga kapatid, ang kayamanang ating natagpuan, tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, ito ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Opo, ito ay ang kayamanang espiritual na nasumpungan natin dahil ipinagkaloob po sa atin upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan o paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kung aaralin po natin ang talata, mga kapatid, tayo ay tinatawag na mga hamak na sisidlang lamang na tulad sa mga palyok. Ibig sabihin, mga kapatid, ay simple lamang. Isang napakasimpleng lalagyan. Subalit ang nakalagay ay napakalaking kayamanan. Opo, mga kapatid, bagamat ang karamihan sa atin ay mga dukha o mahihirap lamang sa buhay na ito, mapalad po tayo
dahil sa mabuting pagkakataong kaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ating nasumpungan ang kaharian ng Diyos, ang kabanal-banalang iglesia, ang kayamanang espiritual na ating nasumpungan at ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Samantala, ano po ang napakabuting kalooban ng ating Panginoong Diyos? Bakit niya po tayo pinili na maging bahagi ng kanyang kaharian? Atin pong mababasa ang Santiago kapitulo po ay 2, ang bersikulo po ay nasa 5. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ayon sa talata, mga kapatid, ang napakabuting kalooban ng Diyos kung bakit niya tayo pinili ay upang maging mayaman tayo sa pananampalataya at upang maging tagapagmana tayo ng kahariang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nais po ng Diyos na mabago ang ating mga buhay. Opo, mula sa kalagayang kakaunti ang ating pananampalataya, ito ay matatawag nating dukha o mahirap, ay maging mayayaman tayo sa pananampalataya at sa ating mabubuting mga gawa. Ano po ba ang epekto sa tao ng kakauntian ng kanyang pananampalataya? Ang kakauntian ng pananampalataya ay nagdudulot ng pamumuhay na nababalisa, pag-aalinlangan, pagkatakot sa mga bagay na mangyayari pa lamang, malabis na pag-aalala sa mga pangangailangan o yung basic needs po natin at hindi mapagtagumpayan ang espiritu ng kasamaan. Ito po mismo ang dulot ng kakauntian ng pananampalataya sa isang tao. Ngunit ano naman po ang ginagawa sa atin sa loob ng kaharian ng Diyos sa kabanal-banalang iglesia? Mga kapatid, pinalalakas at pinayayaman niya po tayo sa pananampalataya. Paano po ba niya tayo pinayayaman sa pananampalataya? Sa paraang pong tinuturuan tayong palagi na maging maliksi sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Ang kanyang mga aral ay nagbibigay po sa atin ng lubos na magtiwala sa Diyos upang tayo po ay mabuhay na masaya, panatag o payapa at higit sa lahat ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan po natin ang mga hamon ng buhay at ang mga kasalanan sa mundong ito. Kung gayon, ano po ang ipinapayo sa atin? Ang ipinapayo ay huwag po tayong mag-alinlangan sa mga doktrina o aral ng Diyos. Huwag kalimutan ng salita ng Panginoong Kristo Jesus na huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. At ito mismo ang sinabi po ng Diyos kay Tomas, mga minamahal na mga kapatid. Opo, nais po ng Diyos na mabago ang ating mga buhay mula sa tayo ay mahirap, sa paraang tayo po ay mga dukha sa pananampalataya, ay maging mayaman tayo sa pananampalataya sapagkat alam po natin na kung nasa atin ang ating pananampalataya, magagawa po natin ang lahat ng mga bagay. Opo, lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. At gusto ko pong maintindihan din po natin na kahit ang ating kalagayan sa buhay ay maaaring baguhin din ng Diyos. Mula sa tayo ay mahirap, ay magkaroon tayo ng kaginhawahan. Iyon ay kung lubos po tayong sasampalataya. Kung nais po ng Diyos na mabago ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtawag niya sa atin sa iglesia, ano po ang nais ng Diyos na maging takbo ng ating buhay? Mababasa po natin ang Galatia, ang kapitulo po ay 2, ang bersikulo po ay 20. Ganito po ang ating mababasa. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili
dahil sa akin. Mga kapatid, nais ng Diyos na siya ang masunod sa ating buhay o siya na ang magpatakbo ng ating buhay. Sa ibang salita, gusto po ng Diyos na maghari siya sa ating mga buhay. Tularan po natin si Apostol Pablo. Simula nang siya po ay tawagin po ng Diyos sa iglesia, mga kapatid, ay nabago ang kanyang buhay. Kung dati-rati siya po ang nasusunod sa kanyang sarili, ay hindi na gayon, kundi ang pagsunod niya sa ating Panginoong Diyos. At ito'y bunga ng pananampalatayang tinanggap niya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya kung gusto natin ng buhay na ang dulo ay hindi natin pagsisisihan o buhay na matagumpay, iyon ay ang buhay na ang Diyos ang siyang nasusunod. At ang tawag dito ay pamumuhay sa pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat, mangyari nawa ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Papaano po natin mapatutunayan sa ating buhay na tayo po ay lubos na pinaghaharian ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ito po ang mababasa natin sa 2 Korinto, kapitulo po ay 5, ang bersikulo po ay nasa 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang mga pinaghaharian ng Panginoong Kristo Jesus ay mga bagong nilalang. Ang mga dating bagay sa kanilang buhay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Patunayan po natin na binago o nabago na ng Panginoong Kristo Jesus ang ating buhay. At papaano po natin ito mapatutunayan? Ayon sa talata, yung ating dating pagkatao ay atin na pong iniwan. Alam niyo po, sa ibang version po ng salitang dati, ito po ay tinatawag na luma. O sa ibang salita po ay nabubulok, mga kapatid. Opo, sapagkat ang ating buhay dati ay nasa isang makasalanang pamumuhay. Opo, yung kasalanan po kasi, ito ay kung ituring po ng Biblia ay gaya ng bulok na bumubulok sa ating pagkatao o sa ating mga kaluluwa na kung hindi po natin ito malinis, mawala sa atin, mga kapatid, ito po ay magbubunga sa atin ng kamatayan. Ang mga masasamang ugali, nakagawian, at isip na nagdadala sa atin sa ating masamang pamumuhay ang siyang dapat po na wala na po sa ating pong mga buhay. Samantalang tayo ay tinawag na po ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang bagong buhay, yan po ay ang pamumuhay sa bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang tanong, papaano po ipinapakilala ng Biblia ang mga bagong pagkatao na nilalang ng Diyos sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan? Ayon po sa Galatia Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 22 hanggang 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Mga kapatid, ang pagpapakilala po ng Biblia sa bagong pagkatao na nilalang ng Diyos sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan ay nabubuhay sa bunga ng Espiritu Santo. At ano ang mga bunga ng Espiritu Santo? Ayon po sa ating nabasa, ito po ay ang siyam na bunga ng Espiritu. Ito po ang pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Kung atin pong iisa-isahin, mga kapatid, ito po ang dapat na maging uri ng ating pamumuhay
Samantalang tayo po ay nasa mundong ito. Halimbawa, ay ang pagkakaroon natin ng pag-ibig. Ibig sabihin, marunong po tayong magpatawad. Marunong po tayong umibig kahit doon sa hindi umiibig sa atin. Dati po kasi, hindi po tayo marunong magpatawad. Pero ngayon po, nagagawa na po nating magpatawad. Dati-rate, hindi tayo marunong umibig sa hindi umiibig sa atin. Pero nung tayo tawagin ng Diyos sa Kanyang kaharian, nagagawa na po nating umibig kahit doon sa hindi umiibig sa atin. Ang pangalawa, nagkaroon tayo ng kapayapaan. At ano po ba ang dahilan at bakit tayo nagkaroon ng kapayapaan? Ito'y kapayapaan dahil sa paggawa natin ng mabuti. Walang kapayapaan sa gumagawa ng masama, sabi nga. Totoo naman, mga kapatid. Dati-rate, hindi natin talaga maranasan ang tunay na kapayapaan sa ating buhay sapagkat nabubuhay po tayo sa masamang gawa. Ngunit ngayon, masasabi na po natin na ang kapayapaan ay ating tinatamasa. Ito'y dahil sa paggawa natin ng kabutihan. Pagpapahinuhod. Ano po ang ibig sabihin nito? Pagpapasensya. Hindi na po tayo madaling magalit. Marunong na po tayong magpalampas ng pagkakamali ng ating kapwa. Dati-rati po, kaunting pagkakamali ng ating kapwa, malamang kahit sa ating pamilya, agad-agad po tayo nagagalit. Pero ngayon po ay hindi na. Dahil yan po ay binago ng ating Panginoong Diyos. At yan ang pagpapahinuhod. Kagandahang loob. Ang ibig sabihin po ng kagandahang loob ay kabaitan, mapagbigay, pagmamalasakit at pagmamahal natin sa ating kapwa. Dati-rate, hindi po tayo marunong magmalasakit sa ating kapwa. Ngayon po, masasabi na po nating nagagawa na po nating magmalasakit sa ating kapwa. Marunong na tayong tumulong sa ating kapwa, lalo na sa itinataguyod natin na We Care Ministry sa panahon po nating ito. Kabutihan, ibig sabihin po, tayo po ay matuwid, tayo po ay banal, tayo po ay malinis. Mga kapatid, pwede rin natin sabihin, meron tayong mabuting asal. Hindi po magaspang ang ating ugali, sabi nga sa ibang salita. Mga kapatid, meron na tayong respeto sa ating kapwa kahit pa sa kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi na po natin sila nilalayuan, hindi na po natin sila pinagsasalitaan ng hindi maganda dahil sa iba ang kanilang pananampalataya. Sila po ay ating ginagalang, sila po ay ating nirerespeto. Pagtatapat. Opo, ibig sabihin ng salitang pagtatapat, katapatan. Tapat tayo sa ating pong kapwa, sa ating pamilya. Kung nagtatrabaho po tayo, tapat po tayo sa ating trabaho, mga kapatid. Tapat po tayo sa ating pong pangako, lalo na sa ating Panginoong Diyos, na paglilingkuran natin siya habang tayo po ay nabubuhay. Ikawalo, kaamuan. Ang kaamuan po ay nahuhulog po sa salitang kababaang loob. Ibig sabihin ay hindi po tayo mapagmataas o hindi po tayo mayabang, mga kapatid. O dati-rati po, wala po tayong kaamuan, wala tayong kababaan ng kalooban. Tayo po mapagmataas o mayabang po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Subalit ang lahat ng yan ay binago na ng ating Panginoong Diyos. At sa huli, pagpipigil. Sa ibang salita, self-control. Mahalaga po ang ating pagkakaroon ng self-control. Bakit? Upang maiwasan po natin na makagawa ng masama. Opo, ng kasalanan na siyang nagpapalungkot sa atin. Nagbibigay po sa atin ng kabiguan. Mga kapatid, ang lahat ng ito, tandaan po natin, magagawa natin na wala pong batas na magbabawal sa atin at walang anumang parusa ang ating sasapitin kung magawa po natin ang siyam na bunga ng Espiritu. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang banal na mensahe ng Hari sa ating lahat sa pamamagitan ng araling ito? Mababasa po natin ng Galatia, ang kapitulo po ay 6, ang bersikulo po ay 8, Revised Tagalog Popular Version. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan
Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, wag na po tayong mamuhay ng ayon sa kalayawan ng laman, sa mga masasamang pitan ng laman, at ng mga mata na nagdudulot ng kapahamakan. Sa halip ay mamuhay na tayo ayon sa banal na Espiritu. Pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo o pamumuhay sa kabanalan upang makita at lubos nating maranasan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang pamumuhay ng mga tao sa mga bagay na pansamantala ay magdudulot sa tao ng pansamantalang kaligayahan, katuwaan at buhay. Ang nabubuhay naman sa Espiritu o pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay magtatamo ng walang hanggang kaligayahan, katuwaan at buhay. Tanong kapatid, ano po ang pipiliin natin? Tayo ba ay mabubuhay ayon sa laman o mabubuhay tayo ayon sa Espiritu? Mga kapatid, piliin po natin ang mabuti. At kung ano ang mabuting ito po ay ang pagpili natin na pamumuhay ayon sa Espiritu, ang pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang paglilingkod sa Kanya at ang pagpapasakop sa Kanya, na ang magiging resulta sa huli ay ang ating pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ano po ang dapat nating hangarin? Yamang tayo ay nasa Kanyang kaharian na siyang Kanyang iglesia. Mababasa po natin ang awit, ang kapitulo po ay 23, ang bersikulo po ay 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, yayamang tayo po'y nasa iglesia na, hangarin po natin at idalangin natin sa Diyos na nawa ay tulungan niya tayong makatahan at makapanatili sa Kanyang kaharian na walang iba kundi ang Kanyang iglesia, upang ang Kanyang kabutihan at kaawaan ay sumunod sa atin sa lahat ng kaarawan ng ating buhay. Tandaan po natin, kung patuloy po nating hinahangad na manatili tayo sa iglesia, dumanas man po tayo ng mga problema, ng mga pagsubok, ay iingatan ng Diyos ang ating puso upang manatili tayong nagtatapat sa Kanya. Hindi hihiwalay ang kabutihan ng Diyos sa atin mula dito sa lupa hanggang doon sa langit na ating pong paroroonan. At yan ay bunga ng paghahangad nating makapanatili tayo sa Kanyang iglesia, sa Kanyang kaharian, sa Kanyang bahay, upang doon ay malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa Kanyang templo hanggang kamtin po natin ang Kanyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya na ipagpala sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Diyos kang kataas-taasan, lubhang pinakamakapangyarihan. Panginoong Diyos, papasalamat po kami sa mga pagkakataon na siya mo pong ipinag-alabo po sa amin sa araw-araw naming mga pamumuhay. Ama naming Hari, hindi po namin
makakalimutan ang mga bagay na iyo pong sa araw-araw ay pinagpapala mo po sa amin. Katulad na lamang po, Ama, ng aming buhay at aming mga kalakasan na patuloy mong pinahira mo po sa amin. Ama naming Hari, patuloy kami sa iyo, Ama, lalapit dahil ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan. At ikaw din, Ama, ang aming pag-asa sa aming mga buhay. Kung kaya't Panginoon Diyos, ikaw lamang ang sadyang may salita ng buhay na siyang aming pong pinangahawakan. At sana, Panginoon Diyos, maitala din ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay at gawa. Ama naming Hari, sa mga pag-aaral na aming pong narinig, nawa, Panginoon Diyos, ito ay tulungan mo sana kami na ito ay maisilid namin sa aming mga puso upang sa gayon, Ama, mapagsikapan namin ito magawa. Ama, nalalaman mo po ang aming mga kakayahan na kami, Panginoon Diyos, ay nakikita mo rin sa aming mga kahinaan. Kung kaya't, Panginoon Diyos, paragdagan mo po sana kami bigyan ng mga kakayahan o kalakasan upang amin pong maganap ang aming mga ministeryo. Ama naming Hari, na bago sana kami, Panginoon Diyos, dumulog sa iyo, ay muna ipatawad mo na ang aming mga pagkakasala at aming naging mga pagkukulang sa iyo. Ama, at narito rin, Panginoon Diyos, ang munting halaga na siya pong aming pinaglikom-likom na ito po, Ama, ay dala po ng aming pananampalataya. Nawa ay gawaran mo po, Ama, ng basbas at bendisyon upang ito, Ama, ay magkaroon ng bisa at kapangyarihan. Siyang ito, Ama, ay magamit po sa pagpapalaganap ng iyong banal mong ebanghelyo. At ito, Ama, ay makaakay ng maraming mga kaluluwag, pagbabalik loob sa iyo at magpapasalamat at higit ikaw ay paglilingkuran. Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ng pong Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa ka po naming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay ating tanggapin ang basbas ng kataas-taasang Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na alipin sa bisa ng kanyang mga banal na salita. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid, ang mabiyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa ng siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman, ang pamamatnubay at pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ay siya nawang ipagpala sa ating lahat na dumalo sa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumaating lahat ang kapayapaan. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa